Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Reneda Peñas. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sunog na! Partner! Mabuhay! Isang makulay at buhay na hapon, mga kapadayon. Nandito na nga tayo ngayon sa Museo El Deposito sa lungsod ng San Juan sa pagdiriwang pa rin ng buwan ng kasaysayan. Nako mga partners, mga kapadayon, very exciting ang hapon na ito dahil ating bibisitahin. Samahan ninyo kami at ating silipin ang ilalim ng Museo El Deposito. At makakasama natin ang chairman ng National Historical Commission of the Philippines na siya ring tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, si Dr. Rene R. Escalante. At syempre narin pa rin inyong mga paboritong sining galaw at sining inspirasyon. Lahat ng yan ay inyong abangan dito lamang sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing alas 3 ng hapon, ang Padayon, the NCCA Hour. Magandang araw, magandang buhay. Ako si Roel Garcia ng San Jose del Monte, Bulacan. At kilala din ako bilang sa aking pangalan bilang isang alagad ng sining, sinagbaybayin ng Sinagbaybayin Handpoke Tattoo. Ang inaral ko na pagtatattoo ay yung kumbaga yung mother of all tattooing. Yan yung hand tap at yung handpoke tattooing. So kumbaga nagagather talaga ako ng mga datos, ng mga ideya at inaaral ko talaga yung kasaysayan ng makalumang pagtatato. Kaya doon ako na-focus. Yun talaga din yung minahal ko na pamamaraan yung makaluma. Hindi gumagamit ng makina. Pagbabatik, ang pagkakaroon ng batik, ang pagiging batikan, ang pagkakaroon ng tattoo ay related sa ating kasaysayan. So ngayon napupuno ulit, kumbaga malaking bagay dahil para sa akin ang isang tao ay parang halaman eh. Ayan, kung ang halaman ay merong malusog na ugat, ito yung halaman na mabubuhay ng matayog at matibay. Inirelate ko na siya sa modern na pagtatato. Sa ating mga ninuno ay ang mga tinik. Magpasanggang ngayon naman ginagamit siya. Pero ngayon sa handpoke tattooing ay gumagamit na ako ng sterilized needle. Ngayon ay meron na ring mga ink na talaga namang angkop sa pag-handpoke na sterilized ink na rin siya. Nang sa gayon kumbaga malinis na rin yung ating paglikha at kumbaga nasa gitna na tayo ng moderno at ng kasaysayan, parang gano'n na. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam yung walang eksaktong salita Pero siguro ang pinakamalapit doon ay karangalan, yun na talaga. Isa sa aking advokasya ay ang kasaysayan at kalinangan. So isa sa masasabi talaga nating nagsusulong yan, numero 1, walang iba kundi si Apo Wangud. Kumbaga hanggat kaya ko pang mag-handpoke, hanggat may nakikita akong tao na hindi bukas yung kaniyang kamalayan sa pagyakap sa kasaysayan, hindi ako hihinto. Na kung ano yung bagay na nagpapakaba sa'yo, nagpapaligaya, nagpapatakbo ng dugo mo, naiisip mo bago pumikit sa gabi, makabuluhang bagay yon, wag mo yung sasayangin. Ito yung sa akin yung sining yun yung nagpapatibok ng damdamin at puso ko yan. Padayon o magpatuloy. Napakahalaga ng sining. Wag mong iisipin na ito ay isang bagay lang na gusto mong gawin. Ang sining ay essential
Kung ang pagkain na mabubusog niya ng iyong tiyan, ayan, kung ang inumin ay mapapawi ang iyong uhaw, ang sining, siya yung bubusog at papawi ng mga lumbay sa pinakamalalim na parte ng iyong puso't kaluluwa. Kung meron kang batang katabi ngayon na nagsisimula gumuhit, nagsisimula magpinta, at suportahan mo sa kahit sa pinakasisimple mong bagay, lalo kung magulang ka, anak mo yung gumuguhit, ayan, ang pangarap munang namamatay sa tahanan. Kaya sa tahanan din maganda mag-umpisa ang suporta. Ayan, malay mo, yung bata na yon, yun na rin yung susunod na national artist natin. Kasaysayan, kamalayan, kaunlaran. Ito ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan na ipinagdiwang natin noong Agosto, kasabay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang Buwan ng Kasaysayan ay ipinagdiriwang tuwing Agosto sa bisa ng proklamasyon bilang 339 na nilagdaan noong 2012. Dahil ika nga ni NCCA Chairman Dr. Rene Escalante, ang Agosto ay punong-puno ng makasaysayang pangyayari na may kinalaman sa pagsilang ng bansang Pilipinas. Tulad ng pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino noong Agosto 1896, ito ay isang pangyayari sa ating kasaysayang nagtulak sa ating pagkabansa, paglaya at pagiging unang demokrasya at republika sa buong Asya. Sakto mga partners, dahil nandito tayo ngayon sa makasaysayang Museo El Deposito. At mamaya rin ay lilibutin natin. Pero bago yan, ay pauunlakan tayo ng ating minamahal na tagapangulo para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa kasaysayan, si Dr. Rene R. Escalante. Siyempre, available na, mabilis ang availability ng information at ang daming sources. Ano pong masasabi ninyo sa kahalagahan ng kasaysayan sa ating panahon ngayon? Alam nyo, pag naririnig natin ang salitang kasaysayan, madalas ang pumapasok sa ating mga isipan ay ang nakaraan. Pinag-uusapan natin si Rizal, si Bonifacio, nitong nakarang taon ay si Lapu-Lapu. Kaya napipilitan tayong balikan yung mga sinaunang Pilipino. Siguro mahalagang tanungin, bakit nga ba natin sila binabalikan at ano naman ang benepisyo na makukuha natin sa kanila? Kung ang pag-aaral ng kasaysayan ay parang pagbabalik tanaw lamang sa nakaraan at hindi natin ito ikokonekta sa kasalukuyan at sa hinaharap, walang silbi ang kasaysayan. Tayo naman, marami rin tayo mga pulang petsa sa kalendaryo at sa mga araw na ito, pinaparangalan natin ang mga kababayan nating Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Diyan pumapasok ang halaga ng kasaysayan. At diyan din, nakikita natin ang ating sariling identity. So, nagagamit din ang mga alaalang na nakaraan para umakit ng mga turista, hindi lamang sa ating bayan, kundi pati na rin ang mga galing sa ibang bansa. Kaya nakakatulong po ito. Kasi pag may dayong turista, magre-renta ng van, titira sa hotel, kakain, bibili ng souvenir, posible pang mag-good time sa gabi. So ang ekonomiya ay natutulungan kung nasaan man itong mga historical sites. Kung nakinig po tayo sa huling sona ng ating bagong Pangulo, nabanggit niya yung creative industries na kailangan din natin itong pagtuunan ng pansin kasi sa tingin niya, at naniniwala naman ako doon, makakatulong ito para makabangon muli ang ating ekonomiya sa darating na araw. So ngayon mga partners, dito tayo ngayon sa Museo El Deposito. At Chairman, gusto po namin itanong, ano po ang kahalagahan ng museyong ito sa kasaysayan ng bansa? Siguro bago ko tanungin yan, makwento ko muna na nung mga unang panahon, ang main thrust talaga ng NHCP ay museo para sa ating mga bayani.
doon naghihiwalay ang National Museum at saka ang National Historical Commission. Kasi parehas kami, may mga hawak na museo. Ano? Kaya meron kaming 3 museo kay Rizal, sa Calamba kung saan siya pinanganak, sa Dapitan kung saan siya pinatapon, at sa Port Santiago naman kung saan niya natili bago siya barilin. Noon ganun, Mabini, Bonifacio, Aguinaldo, Luna, Pasible, etc. etc. Ngayon, nung dekadang ito, nung maging komisyon, ang dating NSI, nag-branch out kami. Kaya kung pupunta kayo sa Pampanga, yung dating Pamintuan Mansion, nakuha niyo yun, ano? Ang main feature ng museo na yun ay yung ating social history. Kaya yung magagandang damit nyo yan ang mga dapat doon. Oh. Kung pupunta ka naman sa Iloilo, makikita mo naman doon yung economic history. Yung dating old Commission on Audit building na tinatawag din noon na Elizalde. Building ano. Yung katapat noon ngayon, yung ground floor ng Custom House, kasalukuyan naman itong ginagawa bilang Maritime Museum. Kung pupunta ka naman sa Nagkarlan, wala kang bayaning makikita doon. Kasi ang pinipicture naman namin doon yung underground cemetery. Opo. Nakapunta na tayo. Di ba ako nakapunta doon? Okay? So makikita nyo, nagbabago na ang tema. Ngayon, pag pumunta ka naman dito sa San Juan, 2 museo makikita mo. Yung original na museo ng Katipunan, habang pinatatakbo namin ang museo yan, nabalitaan namin, o alam naman namin ito na, ang ilalim ay ito yung dating imbaka ng tubig nung panahon ng mga Kastila. Wala pa yung Balara na yan, wala pa yung Angat na yan, at Tipo at Lamesa na yan. Ito pong lugar na ito, sa ilalim po kung saan tayo naroon, ito po yung iniipunan ng tubig para kumuha ng water pressure para padaluyin ito papunta ng Kamaynilaan kung nasaan ang naroon ang ating tanggapan. Ano. Nung maupo ako, ang una naming plano lang ay museo lang talaga. Kaya lang nung magpadala kami ng mga researchers sa Espanya, nakuha namin ang detalye ng mga plano nitong El Deposito na ito. At yan, kung lalabas kayo dyan, makikita nyo yung rebulto ni Carriedo at yan din si Genaro Palacios. Ano. Sila yung mga colonial officials na may ambag dito sa proyekto ng El Deposito. Dahil sa El Depositong ito, nabawasan ang hirap ng buhay ng mga Pilipino na nagsilbing mga Aguador nung bago itayo itong El Deposito. Ito lamang ay bahagi pa rin ng pagtupad namin sa aming mandato na panatilihing buhay ang alaala ng ating mga pamana ng lahi. At nawa, yung ating mga turista, estudyante, pati na rin yung mga ordinaryong tao ay matutong tangkilikin at pahalagahan itong El Deposito Museum. Sir, bilang pagdiriwang natin ngayon ng buwan ng kasaysayan, maaari ho ba kaming humingi ng mensahe para sa ating mga kapadayan? Mga kababayan, tuwing buwan po ng Agosto, actually 3 po ang ahensya na nagdiriwang ng kabuwanan ngayong Agosto. Ang National Historical Commission, buwan ng kasaysayan, yung Komisyon para sa Wikang Pilipino, buwan ng wika, at pati na rin yung ASEAN, di ba? So, ASEAN Month din po ang buwan ng Agosto. Sa parte naman namin, sa National Historical Commission, kaya po napili natin itong buwan ng Agosto kasi po ito po yung buwan na nagsimula ang pag-alsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol na matatapos sa pagdeklara natin ng ating kalayaan sa darating na June 12. Kaya mahalaga po ang buwan ng Agosto. Ngayon,
Siyempre, hindi pa talaga tayo fully recovered sa pandemya. Kaya, unti-unti na nagtatransition pa lang kami from virtual at maging physical. So, magkakasama tayo nung i-open natin ang buwan ng wika at buwan ng kasaysayan sa Metropolitan Theater. Nagkaroon din kami ng Cebu leg nito noong August 5. At meron din po kaming mga iba pang activities sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung babalikan po natin ang ating mga kalendaryo, meron pong 4 na petsa dyan na puro pula na may kinalaman po sa ating mga bayani. Yung November 30, ito po yung Bonifacio Day, at saka yung Rizal Day, ito naman po yung December 30. Yung dalawa ay nakatalaga sa dalawang personal na tao. Yung dalawa namang naiiwan ay wala pong tinutukoy na personal na tao. Yung April 9, yung po ay araw para gunitain natin ang alaala ng mga kababayan nating lumaban nung panahon ng gera laban sa mga Hapones. Noong nakaraan naman pong Agosto 29, yung National Heroes Day, ito naman po yung tinatawag nating mga nameless heroes. Kasi po mahirap naman kung lahat na lang ng heroes ay may holiday. Naku, magagalit yung puro lang tayo walang pasok nito. Kaya generic na lang. National Heroes Day. Dati po, ginugunita ito ng linggo. Linipat po ito ni President Arroyo noong 2007 sa una at sa huling Lunes ng buwan ng Agosto para rin mabigyan tayo ng pagkakataon na alalahanin. Ginanap po natin ito sa libingan ng mga bayani at doon po tayo nag-aalay sa Tomb of the Unknown Soldier. At saka nandun naman ang karamihan sa mga bayani natin na wala pa tayong napapagawang monumento. So ang buwan po talaga ng Agosto ay makasaysayan at marami po tayong pagkakaabalahan dyan. Po, Chairman, maraming salamat po sa gintong pagkakataon na kayo ay aming nakapanayam ngayon dito sa Padayon. Marami po natutunan ng ating mga kapadayon tungkol sa ating kasaysayan. At mga partners, syempre, babalikan kayo sabi ni Chairman kanina, yung mga pula sa kalendaryo. Actually, ako rin guilty, no? Parang pag pula, ay walang pasok. Pero dun sa mensahe ni Chairman, oo nga naman, mas mahalaga na balikan. Bakit nga ba pula ito? Diba? Ano bang kahalagahan ng araw na ito sa ating kasaysayan? So sa ating mga kapadayon, hinihikayat po namin kayong lahat na balikan ang ating kasaysayan at alalahanin ang kahalagahan nito sa ating panahon ngayon. At bilang pagkatapos sa ating segment ngayong hapon, mga kapadayon, hindi makakalampas si Chairman Rene Escalante sa aking Padayon Challenge. So Chairman, sa inyo po pamamaraan ay kailangan po ninyong gawin ang ating Padayon Challenge. Kailangan nyo pong sabihin ang Padayon, the NCCA Hour, at the count of 3. So kung handa na po kayo, handa na po ako? Handa na ba ako? Handa ka na. Handa na tayong lahat. Chairman Escalante in his Padayon Challenge. 3, 2, 1. Padayon, the NCCA Hour. Maraming salamat po muli, Dr. Rene R. Escalante, Chairman, National Historical Commission of the Philippines at National Commission for Culture and the Arts. Ika nga ni Jose W. Jokno, the brightest pages in the history of our nation have been written with the sweat and the pain, the blood and the lives, and the thoughts and the dreams of our youth. Muli, maraming salamat Tagapangulo Rene Escalante sa pagpapaunlak sa ating mga kapadayon. At huwag kayong bibitaw, nalibutin pa natin ang Museo El Deposito dito lamang sa Padayon! Thank you.
Kanina ay kasama natin ang minamahal nating tagapangulo na si Dr. Rene R. Escalante na tinalakay ang kahalagahan ng kasaysayan, kanyang mga plano para sa sektor ng kultura at mga sining, at ang kahalagahan ng Museo El Deposito sa ating kasaysayan. Dahil napag-usapan na natin ang kahalagahan ng Museo El Deposito, syempre hindi natin palampasin mga partners ang pagkakataong libutin ang museo at matutuhan ang kasaysayan nito. Makakasama natin ang Senior History Researcher ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Francis Christopher Pasion. Hi Francis, magandang hapon. Welcome sa Padayon. Welcome to Padayon. Finally, face-to-face na mga dating partners. kasamahan natin Sa sa NCCA, NCCA sa Program Monitoring and Evaluation Division. Siyempre, wag na nating patagalin pa ang ating talakayan dito kasi kanina pa tayo mga partners naglilibot, no? So, very curious ako. Ano ba yung kahalagahan ng El Deposito at sa mga residente noong panahong iyon? Una sa lahat, kasi syempre po ang tubig ay napakahalaga bilang tayo, kailangan natin ng tubig pang araw-araw. Noong mga panahon po ng mga Kastila, isa po sa mga kanila pong mga problema noon ay kung saan kukuha ng isang malinis sa tubig para inuman, para syempre gamitin po sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. At dati po, mga 1700s po, kumalat po ang cholera, isang sakit na talagang lumagana po sa buong Kamaynilaan. At dahil po dito, naisipan po ng Administrasyong Espanyol na kumuha ng mga malinis na source ng tubig, no? At isa po sa mga namataan nila ay ang San Mateo, dito po sa banda Marikina. Ito pong El Deposito, ang kumpleto pong pangalan nito ay El Deposito de Agua o sa English po water reservoir, no? At dito po naiipon po lahat ng mga malilinis sa tubig na kinukuha po mula po dati sa ilog ng Marikina River papunta po dito, at mula po dito iniipon po at papunta po sa Maynila o ang lumang syudad po ng Intramuros. Dito po nung mga around 1700s po, ang isang mayaman na isang negosyante ng pangalan po ay si Francisco Carriedo. Siya po yung talaga nagpundar po na magkaroon po ng sarili pong waterworks system ang Maynila. Kasi po meron pong mga dating efforts po ng mga Dominicano na nagtangka pong mag-provide po ng source ng tubig, pero wala pa pong pangmalawakang waterworks system. Nung nabubuhay pa po siya ng mga 1700s, tinangka po niyang ikumbinsi ang pamahalaan na gumawa nito, kaso nga lang po nawala ng pondo. So mga nung mga 1800s na po, nung dumating na po yung meron na pong pondo, sapat na pondo na naiwan siya 150 years after po niyang namatay dahil po sa tulong po ng inhinyero po na si Genaro Palacios. Siya po yung arkitekto din po na gumawa po ng San Sebastian, na simbahan po sa Maynila. Siya po yung naatasan po ng pamahalang Espanyol na gumawa ng waterworks system. So, simula po nito, dahil po napili po itong lugar po na ito dahil ito po ay mas mataas, ang level po nito kaysa sa Intramuros, at syempre po sa puwersa ng gravity, yung tubig po mula sa water reservoir, dadaloy po papunta po sa Intramuros. So, napakahalaga po nito kasi sa panahon pong iyon, dati po ang mga tubig po nanggagaling po sa ilog o minsan po sa mga balon. Pero ito po dumadaloy po na tubig, fresh water po mula po dun sa ating mga ilog at mga bukal. At naiipon po ito dito po dati sa El Deposito de Agua at dinadaloy po ito. May mga water pipelines po na nagawa sa bakal na dumadaloy po papunta po sa Sampaloc at papunta po sa Intramuros. Francis, ano naman ang kahalagahan ng El Deposito sa kasaysayan ng revolusyon noong panahon ng mga Kastila? Alam po natin sa ating kasaysayan na noong Agosto 23 po, 1896 ay inilunsad po ang revolusyon po mula po sa Caloocan. Ito po ay dahil sa kadahilan ng nalaman po ng mga Espanyol ang nabubong organisasyon ng Katipunan, at dahil po dito na minabuti po ni Andres Bonifacio at ang kanyang mga katoto po na maglunsad po ng open revolt. So dito po unang ginanap po yung pagpunit ng sedula sa Caloocan
Himagsikan at nilunsad po nilang revolusyon. At isa po sa mga namamataan po nila no, na strategic location po ay ang El Deposito de Agua. Dahil ang plano po nila ay putulin no, ang source ng tubig no, mula sa Intramuros. At malapit po dito no, yung tinatawag po nilang El Polvorin kung saan po naitago po lahat po ng mga armas at mga pulbura po ng mga Espanyol. Siyempre po, bago po tayo maglunsad ng Himagsikan, kailangan po ng armas. No? At ang plano po ng mga Katipunero nun ay kunin ang mga armas na ito, nakawin no, mula sa Espanyol. Nilunsad po nila ang atake po no, noong Agosto 29. No? Kaso nga lang po, tinangka po nila agawin ng El Polvorin, hindi po sila nagtagumpay. At sinalakay naman po nila ang El Deposito de Agua noong mga Agosto 30th. No? Pero hindi rin po sila nagtagumpay. No? Ang labanan po ito, no, nilunsad po ng mga 800 mga Katipunero no, laban po sa mga armadong mga Espanyol. Ito po ang kauna-unahang labanan po sa buong Himagsikan. At kahit po talo po no, ang mga Katipunero dito, simultaneous po na sumiklab po ang mga labanan no, sa iba't ibang bahagi po ng Katagalugan. No, lalo na po sa Cavite kung saan po ito naging matagumpay. At dahil po dito, no, ang tawag po sa lugar na ito, ang tawag po namin sa NHCP dito ay the Pinaglabanan Shrine. Kasi ito po ay battlefield, no? Ang kauna-unahan pong battlefield po na ginanap po nung Himagsikang Pilipino. Now mga partners, nandito tayo ngayon sa Museo El Deposito, kung saan kanina nang umiikot tayo, nakita natin yung mga magagandang collection at the same time yung mga mahalagang impormasyon. So, maaari mo bang ibahagi sa ating mga kapadayon, Francis, kung ano yung naging proseso para maging museo ngayon itong El Deposito? Isang mahaba pong proseso, no? Kasi una po sa lahat, nagdaan na po ang maraming mga administrasyon at napabayaan po talaga yung El Deposito. No? Dati po, ito po ay bahang-baha, no? Lagi pong binabaha dahil natural po na talagang dahil dito po na-impok ang mga tubig. At dahil po dito, no, may mga local government unit na efforts po, no, ang San Juan na ayusin po ito. No? Nagsimula po silang lumipat po ng kanila pong original po na opisina po ng kanilang mayor, nilipat po dito. Bahagi rin po ng pagsasaayos po, no, katuwang po ng NHCP ang restoration po ng tunnels po, no, sa loob, sa ilalim po ng El Deposito de Agua. So tinanggal po yung mga tubig, no, yung mga naipong tubig dito, ilang mga makasaysayang mga gamit, no, yung iba po galing pa po ng American period, no, yung dumaan pa po yung mga Hapon. So meron po kami nahukay ng mga bala, no, mga bote, no, mga bote ng mga 1960s. Lahat po 'yun ay naka-display po, no, sa ating pong museo. Kahit po mga bato, no. So may mga arkeologo po kami na inibitahan, no, mula po sa Universidad ng Pilipinas upang suriin po ito, no, para lagyan po para makita po kung saan po silang galing na panahon. At syempre po, bahagi na po ito ng ating pong permanent collection po dito po sa museo. Ano naman ang naging proseso para sa rehabilitasyon ng El Deposito? Bahagi po ng rehabilitasyon nito, no, ay ang paghahanda po, no, ng lugar na ito para po mabisita po ng publiko. Kasi naniniwala po tayo, syempre po sa NCCA at saka sa NCCP po, na bahagi po ng rehabilitasyon ay makita po ng publiko ang kahalagahan po nito. So kasama po dito yung pagtatayo po ng museo at yung patuloy po na pangangalaga po ng NHCP, katuwang po ang local government po ng San Juan sa pangangalaga po ng kapaligiran. At marami na pong beses, no, na dito rin po ginanap ang ilang mga commemoration po, no, dito po sa kinikilala po natin at inaalala po natin ang labanan ng San Juan del Monte, no, kada Agosto 30. So Francis, siguradong lahat ng mga nandito sa museum ng El Deposito ay talagang importante. Pero kung meron kang sasabihin mo sa mga kapadayon natin na pag nandito kayo talagang dapat ito ay makita mo o mabasa mo, ano itong sa tingin mo dapat hindi palagpasin ng ating mga kapadayon? Siyempre po, no, bagamat po nandito po ang ating museo, nandito po ang mga panels po, lahat po ng mga sinabi ko, mas malaman pa po yung ating pong laman ng museo, no. Pero hindi po matatawaran po yung mismong makita po natin yung loob po ng tunnels po ng El Deposito de Agua, no. So dito po sa museo, paglabas po natin dito, meron pong staircase, no, na spiral na pababa po. On occasion po, no, kapag maulan, kapag may
may bagyo, sinasara po natin ito. Pero everyday po open po ito, no? Bahagi po ito ng museum premises, no? So siguro, no, so meron po tayo dito mamaya po pag tinur po kayo sa museum, yung cross section po nung ano yung nasa ilalim. At isang maliit lang po na bahagi itong gusaling ito. Nako, tamang-tama yan mga partners dahil I think yun na yung susunod nating pupuntahan at mapalad kami kasi binigyan kami ng magandang weather today para mabisita ang El Deposito. Umaapaw ang mga kalamang natutuhan natin ngayong araw tungkol sa ating kasaysayan. So maraming salamat Francis sa iyong panahon na ibinahagi mo dito sa Padayon at sa pagbabahagi mo sa amin ng Museo El Deposito. So ano pa ang mga hinihintay ninyo mga kapadayon? Idagdag nyo na ang Museo El Deposito sa inyong susunod na museum tour. Muli tayong magsama-sama dito lang sa Padayon! Magandang hapon po. Magandang hapon, Hapon, sir. sir. Ako po si Jonel Virabusa, Shrine Curator 2 po ng Museo El Deposito. So ngayon po, ipapasyal ko po kayo sa aming museo. Wow, thank you, Sir Okay. John. Thanks, Sir Jonel. Sige po, Thank you dito sir. po tayo. Ayan po. Ito po tayo. Ayan po. So dito muna po tayo sa unang gallery ng aming museo. Pinapakita yung kasaysayan ng simula ng patubigan ng Maynila. Ayan po. Makikita po dito yung iba't ibang artifacts na nagpapakita ng kasaysayan ng patubigan ng Maynila. Si Don Genaro Palacios po, siya po yung philanthrope na nag-donate ng 10,000 pesos sa Ayuntamiento de Manila bilang panimulang pondo sa pagpapagawa ng patubigan ng Maynila. So siya po ay dating nagtatrabaho sa Kalakalang Galyon at noong 1733 po ay nagdesisyon po siya na mag-donate ng 10,000 pesos para magkaroon nga ng isang patubigan ang Maynila sapagkat ang problema noon ng Maynila ay wala silang malinis na tubig. Sapagkat yung tubig ng Ilog Pasig noong panahon yun ay hindi na maganda na iinom. So mga partners ha, baka gusto nyo mag-donate para sa 10,000. kasaysayan 10,000. bahagi na kayo. Ilan na kaya ang value nun ngayon? Oo, di ba? Malaki na po yun kung kukumpara natin sa panahon ngayon. Wow, ito Ayan. very, Yes. looks very familiar. Yes, partner. malapit sa atin to partner. Opo, ayan. So, nung binuksan po ang patubigan ng Maynila noong 1882, ay nagkaroon ng inauguration fountain. At ito nga po yung Carriedo Fountain na tinatawag. Ayan. So ngayon, nakikita nyo siya sa tapat ng Santa Cruz Church. Yes. Sa may Plaza Santa Cruz, Yes, di ba? yes, oh. Mm-hmm. Dati, located siya sa Rotonda de Sampaloc. Kung familiar kayo sa area ng Nagtahan. Ayun. From Nagtahan, 1970s, it was moved in the area of Balara, Quezon City, in front ng Maynilad Waterworks and Sewage Services, yung MWSS. And then, noong 1987 po, nagdesisyon ang pamahalaan ng Maynila na ibalik ang original na Carriedo Fountain sa kanilang lungsod. At binalik nga po ito ngayon sa lokasyon niya sa Plaza Santa Cruz. Nako, tuwang-tuwa siguro ating mga kapadayan sa kwento ng fountain na yan, di ba? Paborito ko dyan mag-picture. Yes, partners. Nakita ko nga yun. Napansin ko lang kanina, ngayon ko lang actually nabigyan ng masinsin na inspeksyon yung fountain. Kasi pag dinadaanan, Oo. ganun, parang fountain lang siya. Pero nakita parang wala siyang Filipino elements, no? Bakit po kaya? Yes, kasi the fountain was from abroad. It was from Andrew Handyside & Co. Company. It's an ironworks company in England back then. So doon po in-order yung cast iron na fountain. So bakal siya. Yes, bakal po siya. Oo nga, no? Yes, exactly. Akala po ng iba, simento siya kasi napinturahan siya ng puti. Yes. But actually, it's iron. And actually, the design of it came from a catalog of Andrew Handyside & Co. Ganun pala Oh, doon. may catalog. May catalog. Gusto ko Yes. to. Pabili. Yes, so yung napili nilang fountain, may 3 fountain na nagawa na ganito din ang disenyo. Alright. So sa buong mundo, may ganitong disenyo ng fountain. Sakto. Eksakto. Hanggang dito sa parting ito, ng fountain. Yung isa may kita sa Rio de Janeiro in Brazil. In their Jardín Botánico. Yung isa po makikita sa Singapore. Wow. Yan Nandun po. pa yun sa Singapore? Yes po, andun pa po. Sa may esplanade ng Singapore, yung tinatawag na Tan Kim Seng Fountain. At yun nga po atin sa Carriedo Fountain. Ang pinagkapareho po sa atin ng Singapore kasi yung fountain nila, in-offer din nila ito sa
taong nagpondo rin ng kanilang patubigan, si Tan Kim Seng. Wow! So yun yung similarity natin. Dito po makikita po natin yung original commemorative coin that was issued during the opening of the Waterworld system. So it was opened on July 24 of 1882. 1 week celebration siya from July 20 to July 25. So isang malaking celebration po yung nangyari noong binuksan yung patubigang Carriedo. Pinapakita po namin dito yung original hydrant na kinalat sa buong Maynila. Original talaga yan? Yes, this is original po. This is loaned from Intramuros Administration. So ito po dito lumalabas yung tubig na nanggagaling sa patubigan. Tuloy-tuloy yan dati. Meron po siyang control dito po sa gilid. So, i-control po nila para lumabas yung tubig sa bunganga ng leon. Hindi pa gripo nung panahon na yon. May mga gripo po. Yung gripo po, ang pinagkaiba, yung gripo po, ito po yung para sa malinis sa tubig. Yung mga panglinis na tubig naman, dito nanggagaling sa hydrant. Ayan po. So, all around, there are around 300 hydrants that were scattered all around Manila during that time para may source ng tubig po yung mga iba't ibang pamayanan sa Maynila, including Intramuros, Santa Cruz, Binondo, Ermita, Manate, o yung matatawag nating mga Arabales ng Maynila. Ayan po. So dito din pinapakita po rin namin, bago po yung sistemang patubigan na nagawa kay Genaro Palacios, may iba't ibang studies na po na ginawa para sa isang patubigan. No, after po ng pagkabigay ng pondo, may mga pag-aaral na po na ginawa. For example, pinag-aralan na rin po nila kung ilan yung populasyon na gagamit ng tubig sa Maynila noong panahon yun. So makikita nyo yung kabuoang total ng populasyon noon is 218,728 during 1840s lang yun. So yan po yung target nilang supplyan noon ng tubig. So masinsin po talaga yung ginawa nilang pag-aaral bago magkaroon ng isang pinal na sistemang patubigan ng panahon yon. Pinag-aralan nila yung magiging source ng tubig at yung populasyon na kanilang susuplayan ng tubig. Sapagkat nung mga panahon po yun ay hindi naging biro sapagkat nagkaroon ng epidemya ng cholera. Cholera, oo. Yun po yung naging malaking problema nila. Kaya naisipan po nila talaga na kailangan na talaga natin ng isang patubigan nung panahon yun. Kaya nung mga panahon din yun, bago pa nagawa yung patubigan ng Maynila, nung kumukuha pa sila sa Ilog Pasig, sinasala nila yung mga tubig gamit yung mga filters na to. So this filters po, pinag-utos po ito ng Gobernador General, nasalain muna yung tubig bago inumin. At during the time po ni Gobernador General Antonio Maria Blanco, inutos pa niya na pakuluan muna ang tubig ng 30 minutos bago inumin. Oh my God. Sapagkat yun po, nagkaroon ng epidemya nung cholera. 30 minutes. Grabe. Yes. So, may kita nyo, usually, ito yung mga ginagamit din natin sa ngayon actually na mga filters. Charcoal, sand, tapos may tela, tsaka kahoy na may mga butas sa ilalim. So, yung mga ninuno natin talagang may naisip ng paraan para salain talaga yung tubig nung panahon yun. Para luminis. Yes po. And kung napapansin nyo, may mga blue tayo na may mga nakikita po tayong mga blue na stands. Actually, these are for the visually impaired. Kasi we want the museum to be inclusive. So, gumawa kami ng mga replicas ng collections that they could touch. At the same time, we have brailles and texture papers. Ang ganda naman, PWD friendly ang ating museum. Napansin mo. Po. And then this part po, ayan. Isa pa po ito sa mga mahalagang parte noon ng tubig nung panahon ng mga Kastila. Lapit po tayo dito. Ayan. So may kita po natin yung matapayan. Usually dito lang in-store yung tubig. Ayan. Burnay. Burnay. Nakagamit pa ako nito, partner. Naliligo ako tubig galing dyan. Yes. Ako rin. Ayan. Tapos may kita po kayo. Meron lalaki po dito. May hawak na lalagyan ng tubig. Ito po yung tanong nating aguador. Sila po yung nagde-deliver ng water from the source to the households. Ayan po. Dati, ang presyo ng tubig depende kung saan mo kukunin yung tubig. Ayun. Wow. Pag ang tubig galing sa Ilog Pasig, nagkakahalaga ito ng 2.5 cents. Pag galing naman po sa mas malinis na source, tulad ng for example, dito po kasi sa San Juan, may mga nakitang bukal noon sa San Juan. At mas malinis po ito, kaya ang presyo po dito mas mahal. 12.5 cents ang presyo. Uy, layo. 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 So yung mga mayayaman lang nakaka-afford ng tubig sa San Juan. Usually po talaga parang commodity din talaga yung tubig noong panahon yun. Siyempre, kung sino yung mas may kayang bumili ng malinis tubig, yun yung nakakakuha. Buti ngayon, lahat tayo pwede nang bumili ng tubig. Yes. Nawasa. Tapos may mga water station.
Oh, ano to? Ayan po, isa pa po yan. Yung at replica po ito ng stone filter. Bato po. So, ilalagay po yung tubig dito, hihintayin niyang tumulo yung tubig sa ilalim. So, this is a replica. Yes, para masala. Ito po yung replica from the house of the Rizal family. Wow. Partner, yung tawag sa atin yan na malabi. Yeah, malabi. Oo. Nilalagay sa ulo, nagsasalok kami ng tubig. Bumabalik ang mga nakaraan talaga sa kasaysayan. Ayan, kasaysayan. Ayan, so dito po tayo. Ayan po, ang isang mahalagang parte ng patubigang Maynila noon ay yung tinatawag nating reservoir o yung pag-iimbakan ng tubig. Anong panahon yun, ang napiling disenyo para sa patubigan ng Maynila ay ang disenyong ginawa ni Genaro Palacios. Si Genaro Palacios din po ang nagdisenyo ng bakal na simbahan ng San Sebastian. Ito yung blue, ito yung Yes, opo, yung makikita sa may Quiapo. So, hindi totoo na, nang gumawa ng Eiffel Tower daw ang naggumawa rin ng San Sebastian Yes, Church. opo, parang Fake news yun. parang yun yung napag-usapan din, parang dati po ganun yung mga ano eh. Oo nga, assumption. Opo. Pero hindi pala. So mga kapadayon, take note. Genaro Palacios, Yes siya ang po. gumawa. Yeah. Ayan. So yung pong disenyo ni Genaro Palacios, ang pinaka-pinal na disenyo po niya ay kukuha ng tubig sa ilog ng San Mateo na tinatawag ngayong Ilog Marikina or Marikina River. Marikina River. Ayan. Then from Marikina River, nagtayo po sila ng isang pumping station, a Cornish type of pump, doon sa may parte na ngayon ng Libis area. Yun po yun, yung Santolan ng Libis area po yun. At mula doon, ihigo po yung tubig mula sa ilog at ipapadala dito sa El Deposito. So nandito po tayo ngayon sa El Deposito sa San Juan. Pinili po ang San Juan bilang lokasyon ng El Deposito sapagkat una, sa elevation ito. Mataas po kasi yung lokasyon ng San Juan. At pangalawa po, yung distansya ng San Juan mula sa source at dun sa tatanggap po ng tubig. Nasa gitna. Yes po, exactly. Nasa gitna po siya. So, ito po yung pinakamainam na lokasyon para sa El Deposito. Kaya po yung pinakatuktok na burol ng San Juan noon, ito pong area na to, ay ito po yung ginawa nilang imbakan ng tubig at tinawag na El Deposito. So doon po namin nakuha yung pangalan ng museo, Museo El Deposito. So ito po yung unang plan niya pero hindi po na-approve. So etong unang plan na hindi na-approve, the reason why is because una, Roman aqueducts kasi yung unang plano. Ayan po. So Roman aqueduct siya, so kulang ng pondo. Ayan. And then pangalawa, lindulin noon ang Maynila. Kaya hindi mainam yung una nilang plano. So, kaya ang ginawa nila yung final plan na nakita natin kanina. Yes. Kasi yung final plan nila, they used cast iron pipes sa pag-deliver ng tubig. So makikita na po natin yung reservoir na sinasabi ko, yung El Deposito. Ayan po. So nandun po tayo ngayon sa may puting building. Yan, nandun po tayo. Ito po yung kabuuan ng pinaglabanan shrine. Almost around 5 hectares. Yung buong 5 hectares na yan, yung ilalim po natin ngayon is yung reservoir. So it's an underground reservoir. So makikita nyo po sa ilalim, may mga galleries na ginawa. Diyan po iniimbak yung tubig. So it has a capacity po back then of 56,000 cubic meters of water, enough to supply 300,000 people. Which is back then enough sa populasyon noon ng Kamaynilaan. Ayan po. Kaya po nilakahan nila yung reservoir na to. Kaya po minsan yung iba namin yung bisita, nagagulat kasi akala nila park lang sa ibabaw. Yes. Pero hindi po nila alam, meron po lang nakatagong kasaysayan sa ilalim ng pinaglabanan shrine. Ayan. Okay po. Sige po, proceed po tayo. Ayan. Ito po tayo. Ito po yung ilan sa mga plano at materyales na ginamit. Ayan, may kita po natin dito. Ayan, yung mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng El Deposito at ng patubigang Maynila. Usually, gumamit po sila ng mga tubo na bakal, mga coal at bato. Kadalasan po, galing din po dito sa Pilipinas yung materyales. Iba naman po, galing sa ibang bansa rin. Yung gumamit din po tayo ng mga, may kita po natin dito po tayo. Ayan, gumamit din po tayo ng mga apog, ladrillo. Ayan, usually yung mga ladrillo galing Binangonan. Tapos po, isa sa mga inobasyon nung panahong yun ay yung paggamit ng hydraulic cement. So, yung hydraulic cement po kasi, kaya siya ginamit kasi itong sementong ito ay ginawa para dun sa mga parte ng El Deposito na mababad sa tubig. Para hindi po agad masira. Usually po yung mga hydraulic cement ay nagmula pa siya sa Hong Kong, Australia at Singapore. So, abroad pa po siya kinuha. Para po mapatibay at magamit talaga ng lubos yung patubigan ng Maynila at yung El Deposito. Ayun.
So, dito na po tayo sa last gallery po ng museum natin bago po tayo pumunta dun sa pinakailalim. Sa Yes. main show. Yes. Ayan po. So dito po, ipapakita po natin yung timeline ng events na nangyari pagkabukas po ng El Deposito hanggang po sa panahon ng Revolusyon. Ngayon po, binuksan po yung El Deposito at yung patubigan ng Maynila noong 1882. So, pagkatapos po nun ay naganap, 1896, naganap nga po ang Revolusyon. Kaya po napili po ang San Juan noon bilang unang lugar upang atakihin ng mga revolusyonaryo sapagkat nandito po sa San Juan yung dalawang mahalagang lugar noon sa mga Kastila. Una yung El Pulburin o yung depot, yung armory depot ng mga Kastila at pangalawa ang El Deposito, ang water reservoir. So alam naman po natin napakahalaga ng tubig ng panahon yun. Sinasabi nga namin sa ating mga bisita namin, he who controls the water controls the power. Kaya po ang dahilan, kaya po dito nila inatake, kaya po umatake dito ang mga revolusyonaryo sapagkat nais mo sakupin o nila Andres Bonifacio ang pinanggagaling ng tubig na Intramuros. Kasi sa oras na maputol ang tubig na Intramuros, may hirapan po ang mga Kastila. Ayan po. So dito po natin papakita yan. Ito. 1896. Ayan. Sa kasamang palad po, hindi rin po nagtagumpay yung labanan ito sapagkat talagang protektahan ng mga Kastila ang El Deposito. Sapagkat alam nila yung kung gaano kahalaga ang tubig nung panahong yon. Pero eventually po, nasakop din ito po ng mga revolusyonaryo at nagkaroon nga po tayo ng kalayaan noong 1898. Ayan. Ayan po, mula after ng mga Americans po, after ng mga Spanish, Americans naman po. Ayan. So American period, ito din po yung unang sinakop ng mga Amerikano, yung El Deposito. Kasi nga, alam po nila yung kahalaga ng tubig. And then, yung pa, nung dumating mga Amerikano, gumawa sila ng mga panibagong waterworks system at then eventually, hindi na po ginamit yung El Deposito. Kasi po meron na pong Wawa Dam, La Mesa Dam. Kaya po, noong 1920s, tinigil na po yung paggamit sa El Deposito. 1930s naman, tinanggal po nila yung tubig sa ilalim at ginawa na po nilang armory, yung El Deposito. Kaya po nagkaroon ng papel ang El Deposito noong panahon ng gera, noong World War II. Ayan po. So makikita nyo po siya dito. Ayan. Yes. Ayan po yung ilan sa mga nakuha namin sa ilalim nung nililinis po yung ilalim ng El Deposito. So may nakita po kami helmet at yung mga bala. Ayan. So ito yung ilan sa mga artifacts nagpapakita ng kasaysayan ng El Deposito nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So kung titignan nyo po malapit yung isang helmet, may makikita po kayo nakasulat na pangalan. Nakita ko kanina. Ayun po. Wallace? Opo, parang Walls yung nakasulat. Walls. So para sa amin, ito yung pangalan nung dating may-ari ng helmet. Ayan. So mula po sa ikalawang digmaang pandaigdig, nasira po actually yung mga ibabaw na parte ng El Deposito ng panahong yon. Kaya po, after war, eventually po ay napabayaan na po ang El Deposito. Nagkaroon na po ng kalat. At makikita nyo po yun dito. Ayan. Yun po yung nangyari sa El Deposito ng panahon yun. So, ganito po itsura niya nung hindi pa po siya nasisimulang ma-rehabilitate. Ayan. So, 2015. Ayan po. And then, 2016 po, nagsimula ang National Historical Commission of the Philippines to rehabilitate the El Deposito. And then, we had a partnership din po with the UP Archaeological Studies Program to make a study of the place para po mas mapakita namin yung kasaysayan ng patubigan noon. At dito po makikita natin yung ilan sa mga nakuha nila. Wow, very interesting talaga mga kapadayon sa ating May pag-ibig. suklay. Ano yung mga naabutan May mo mga dito, suklay partner? pa yan. Ano yung naabutan Parang natin? feeling ko ito na yung naabutan ko dito. Ayan. Parang hindi ko na naabutan tong Pepsi Cola. Ang galing ito, mga suklay na mga campaign na pinamimigay. Yes, opo. Ayan. Dito namin sa mga bisita namin actually, dito nagkakaalaman ng edad yung mga bisita. Ano Diba? to? Sabi ko naman sa'yo, ang edad ko ay nandito sa bote. So may mga nakitang mga bote, mga blue and white ceramic. Partners dito sa Hole. Diba? Ayan, so iyan naman po yung ilan sa mga nakuha natin sa ilalim nung nililinis po at eventually
yung isang main gallery po ng El Deposito ay nalinis po natin at na-open po natin sa publiko last year actually, November 30 of 2021. Sinabay po namin sa Bonifacio Day. Yun. Ayun. So ang susunod ba nating bibisitahin ay ang mismong El Deposito Opo, na? yung mismo El Deposito po yung pupuntahan natin. So yun mga kapadayon, tara na, silipin na natin ng El Deposito. Ayan po. So makikita po natin dito si Don Genaro Palacios. Ito po yung nasa side ko. At siya naman po si Gobernador General Domingo Moriones y Murillo. Siya po yung Governor General nung panahon yon na nag-approve sa patubigan ng Maynila. Yung plano po ni Don Genaro Palacios. Ayan. So ngayon po, bababa na po tayo sa El Deposito Underground Reservoir. Oh, eto na mga kapadayon, silipin na natin ang El Deposito. Sige po. Ayan po, so welcome po sa El Deposito Underground Reservoir. Ayan po, ito po yung Area 1 po namin, kung saan nilalagay po namin yung special exhibits po namin. Ngayon po, pinakita namin yung special exhibit about the Corriedo Fountain. Yung pinag-usapan po natin kanina, yung inauguration fountain. At yung second area naman po natin, makikita po doon, yung mismong El Deposito Underground Reservoir. Eto na mga kapadayon, ang i-reveal na namin ang El Deposito. Okay, dito po tayo. Meron palang ganito sa San Juan, mga kapadayon. Lumaki ako dito, pero ngayon ka lang nalaman na meron ditong ganitong very historical place. Ayan po. Ayun na mga kapadayon. Welcome to El Deposito. Ayan po. So makikita nyo po dito yung actual na imbakan ng tubig ng Maynila noong 19th century. Yung tinatawag nga po nating El Deposito. Ayan. So ito po makikita nyo, ang taas po niya is around 6 to 7 meters. Ang width naman po ng main gallery is around 3 to 4 meters. So yung nabuksan pa lang po namin is yung main gallery ng underground reservoir. Kumbaga meron pa siyang side galleries. 25 side galleries sa left, 25 side galleries sa right. All in all, 50 side galleries pa po. So yun po yung nasa ilalim ng almost 5 hectares na land na makikita natin sa taas yung Pinaglabanan Shrine. Pero sir, hanggang saan lang pwedeng pasukin ng publiko? So ang mapasok lang po ng public ngayon is yung may ginawa po kaming parang walkway. Hanggang doon lang po muna pwedeng pumasok yung ating mga guests para lang makita po nila kung ano yung itsura noong imbakan ng tubig ng panahon ng mga Kastila. Kasi po yung may ibang parte pa na na-close pa po. So pwede na ba tayong pumunta doon? Yes po, pwede. Yes, tara mga kapadayon, mga partners. Sir, may plano po pag-expand pa yung excavation? Yes, in the next years po may plan pa naman po to expand further para at least mas makita po ng mga bisita po natin yung underground reservoir. Dito po tayo. Dito po tayo. Dito. Ani David daw. Ayan po. Yes po, dito po tayo. Ayan po. So pasok po tayo dito. Ayan. Partner mo na kami. Wow! Careful lang po. Ayan, so makikita niyo yung mga side galleries. May tumutulong tubig, mga kapadayon. So these are all volcanic tuff or adobe. Kaya po matibay yung El Deposito. Ayan. So mga kapadayon, kung sa Palawan may underground river, dito may underground reservoir. Yes. Napakalapit sa Maynila. Ayan po. So makikita po ninyo sa taas, kung titingnan po tayo sa taas, ayan po, may mga butas kayong makikita. Yan po yung mga air vents noon ng El Deposito. So para maging fresh yung tubig, naglagay sila ng mga air vents para may daloy ng tubig. At dito po may makikita kayo parang may pintura. Yes, number 4. Yan po may mga number 40, 49, 48. Ito po yung mga numero na nilagay noong panahon ng gera nung ginawa pong armory yung El Deposito. So dito po na inimbak yung mga armas po nila. At sa mga pader po, kung titignan nyo mabuti, may mga nakaukit ding mga pangalan na makikita kayo. Ayan. Ito yung sinarado, ito yung sinasabi. Yes po, yung side galleries. At sir, kapag umuulan ba dito, talagang bubuhusin ng tubig dito? Yes po, usually pag umuulan po, yung tubig, usually lahat po ng tubig usually sa taas ng Pinaglabanan Shrine, eventually bumabagsak po sa amin. So we installed a pump para pag umuulan po, yung tubig na mapupunta dito, ilalabas din po agad para hindi po bumaha, para safe din po yung mga bisita din. Ang napakalaki pala nito, no? Yes po. So magiging tuloy-tuloy pa rin, sir, yung expansion nito. Yes po. Hanggang sa mas malayo yung marating. Pinaplano po namin na i-expand pa yung side galleries noong tunnel para mas makita po natin. Ayan po, may makikita kayo dito, yung mga remnants po noong panahon ng gera nung ginamit po siya as armory. Ito po yung mga pinagkabitan po nila ng mga wires noong panahon ngayon.
po uli sa ating curator at naging tour guide pa natin. Ang curator talaga ng museum na to. Sir Jonel, thank you very much. Welcome po, welcome. So Sir Jonel, imbitahan natin ang ating mga kapadayon para bisitahin itong underground reservoir. Iniimbitahan po namin ang lahat na pumunta dito sa Museo El Deposito. Bukas po kami Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Makikita po kami dito po sa pinaka-sentro ng lungsod ng San Juan, dito sa Pinaglabanan Memorial Shrine. Ayan po, maraming salamat. Thank you. At syempre mga partners, taos-pusong pasasalamat sa National Historical Commission of the Philippines sa pagpapatuloy sa pamilya ng Padayon dito sa El Deposito. Partners, napakasaya ng pagbisita natin sa Museo El Deposito. At mga kapadayon, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan. Maraming salamat din sa ating mga napakahusay na Banda Kawayan Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng kanilang tagapagtatag na si Professor Sigfredo Calabig. Kaya naman para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, huwag ganin kami samahan online, gayon din sa PTV4 at IBC13. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman, sa programa nagbibigay ng kasiyahan, at sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Soon na! Sumalip si